Northern Luzon. National Disaster Risk Reduction and Management Council naka-red alert na sa posibleng paghagupit ng bagyo. Long weekend, kinasasabi ka na ng ilang bakasyonista. Hurricane Irene binayo ang ilang bahagi ng Bahamas. Artista na bida sa Korean novelang Playful Kiss na si Kim Yoon-jung muling bumisita sa bansa. Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Bagyong Mina bahagyang lumakas habang babagal ang umikilos palapit ng Hilagang Luzon. Nakataas pa rin signal number 3 sa lalawigan ng Isabela, Cagayan at Northern Aurora. Signal number 2 naman sa Batanes, Calayan at Babuyan Group of Islands, Apayao, Kalinga, Quirino at Aurora. Habang signal number 1 naman sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Sa pinahuling weather bulletin ng pag-asa, namata ng Bagyong Mina sa layong 170 kilometro sa silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglayang lakas ng hangin na aabot sa 150 kilometro kada oras po yan, at bugso naman na umaabot sa 185 kilometro bawat oras. Kumikilos si Mina pahilagang kanluran sa bilis na 9 kilometro bawat oras. At kaugnay balita kayo, mga kasunod natin live mula sa punong tanggapan ng pag-asa ang kanilang weather forecast na si Mario Palafox. Mario, good morning. Good morning, Igan. Napansin ko ang bagal nito. Ang takbo lang niya, ang maaabot lang ng 9 kilometro bawat oras, Mario. O, Igan. So, lalakas pa siya ng lalakas. Opo, inasahan po natin na lalakas pa ito sa susunod na mga oras. Tapos yung direksyon natin, sabi nyo dati, baka hindi umabot ng lupa. Ngayon, ano ba direksyon niya? Maglulupa ba siya? Sa ngayon, Igan, ay lalapit lamang ito doon sa may dulong Hilagang Luzon. Opo. Pero pinapayon po natin yung mga nasa signal number 3 na kahit hindi po direktang tatama sa lupa ito, ay malaki po yung radius nito at tiyak na maapektuhan po. Anong area nga itong signal number 3, Mario? Po, signal number 3 po sa Isabela, Cagayan at saka sa Northern Aurora. Anong maasahan nila doon? Malakas na hangin? Malakas na hangin din po at saka mga pagulan. Okay, pag ganito ang takbo, 9 kilometro bawat oras, hanggang kailan mananatili si Mina sa loob ng ating area of responsibility? Igan, kung hindi magbabago yung kanyang pagkilos, ay Martes po ng hapon o kaya Miyerkules. Okay, nagbabagal ba sa kanya, Mario, itong nakikita natin sa may bandang kanan niya? Opo. Yung weather disturbance din dyan? Yung tropical storm na may code name, international name na Talas. Talas? Opo. Meron na siya. Opo. O ano epekto So sa ito Mina? po ay meron silang, kumbaga, nag-i-interact silang dalawa. Yung tinatawag nating binary interaction. Igan. At yun ang nagpapabagal. Gano'ng kalayo si Talas? Patingin nga uli, Mario. Gano'ng kalayo si Talas kay Mina? Kay Mina po ay may layo po silang 1,510 kilometers sa sentro nila. Sa takbo ba nitong si Talas, pwede silang magsanib ni Mina? Sa ngayon, hindi naman natin nakikitaan ng ganong senaryo. At kumbaga, maghihiwalay po sila. Maghihiwalay. Opo. Okay. Kailan nga uli si Mina, Mario? Si Mina po ay makakaalis po ng ating area of responsibility sa Martes ng hapon o kaya Miyerkules. At inaasahan po natin na ma-enhance pa rin niya ang hanging habagat at magbibigay po ng pagpagulan dito sa ating bansa. So, ibig sabihin yung long weekend ng ating mga kababayan maulan? Maulan po tayo probably by Saturday at saka Sunday po. Okay. Mario, salamat. Ingat kayo dyan. Magandang umaga. Magandang umaga rin, Mario Palafox po, weather forecaster ng Pag-asa. Aurora at Isabela maaga naghanda sa posibleng pananalasa ng Bagyong Mina. Sa Pulangi, Albay naman na apektado ng pinaigting na hanging habagat dulot ng bagyo, nagpatupad na ng preemptive evacuation sa mga landslide at flood-prone area. Narito ang report. Todo alerto na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Aurora sa posibleng paghagupit ng Bagyong Mina. Mahigpit na minomonitor ang mga low-lying area at ang water level sa mga ilog. Hindi mo na pinayagang maglayag ang mga mangingisda para makaiwas sa disgrasya. Puspusan din ang pag-aanda sa Isabela. Inihanda ang rescue equipment tulad ng rubber boats na gagamitin sakali maramdaman ang bagsik ni Mina.
Pinagtatapas din ang mga sanga ng mga puno na posibleng makapagdulot ng disgrasya sa pagtama ng bagyo. Magiging lalawigan ng Albay, maaga rin naghanda. Sa bayan ng Pulanggi, nagpatupad na ang mga otoridad ng preemptive evacuation. Pinalikas sa mga residente ng Barangay Alomon, Kinale, Balangibang, Magurang at Gabon na pa ang mga landslide at flood-prone areas. Alimang barangay na ito ang lubos na napinsala noon na nalasa ang bagyong Waning. Pinerwisyo naman ng baha ang ilang residente sa Maasin, Southern Leyte. Ang ilog na ito na halos tuyot na raw dati, napuno na rumaragas ang tubig baha. Naabutan ng GMA News ang pamilyang ito habang hirap na hirap sa pagtawid sa naturang ilog. Hindi raw akalain ng mga residente na sa loob lamang ng ilang oras ay agad tataas ang baha. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. National Disaster Risk Reduction and Management Council naka-red alert na bilang paghahanda sa anumang sakunang posibleng dulot ng bagyong Nina. Kabilang sa kanilang tinututukan ang mga lugar sa Regions 1, 2, 3 at Cordillera Administrative Region. Inalerto na rin nila ang PNP, AFP at Coast Guard sakaling kailanganan ng tulong sa paglikas ng mga residente. Naka-standby din po ang mga bulldozer at backhoe ng DPWH kung sakaling may maganap na landslide. Tuloy-tuloy din ang pag-monitor sa mga dam. Inatasan naman ng DSWD na mga siwa sa mga posibleng gamiting evacuation center. Kaugnay po ng balitang yan, makasap natin si NDRMC Executive Director Benito Ramos. Yusek Ramos, good morning po. Good